Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga katanungan, sa inyong mga load katanungan. Ang dami nagtatanong sa atin. But before that, ladies and gentlemen, ngayong araw na ito, tayo po ay mag-address o magko-concern ng mga demand letter na inyong natatanggap. Kayo po ba may natatanggap ng demand letter mula sa inyong mga pinagkakautangan? Alam niyo po ba mga kaibigan na ang demand letter ay isang form po ng paniningil ng utang. Yan po yung legit, no? Sabihin niyo nga po legit dito sa ating channel, bawal po yung mga hindi legit. So legit lang tayo. Ang demand letter po ay isang legit na paraan para makasingil ng utang. So ano ibig sabihin nito mga kaibigan? Kapag may naniningil sa inyo ng utang at walang papel, walang demand letter, walang collection letter, yan po ay hindi legit, mga kaibigan. Okay? Kung mga text lang, yung paniningil sa inyo, yung pagtawag sa inyo, pananakot sa inyo, yung mga pangbabluff sa inyo sa text, no? O kaya sa messenger, huwag nyo pong paniwalaan niya dahil yan pong mga yan ay immaterial. Ang tunay po ng mga collection of demand letter, yung mga legit na kumpanya, ay meron tinatawag na demand letter. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At tumungo naman tayo mga kaibigan sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa 47,752 na ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kaibigan. And in the past 28 days, may 212 subscribers na nakapasok sa ating subscription. Maraming salamat po. At marami po sa kanila ay mga nagchat-chat at nagtatanong at pansinin po natin mga kaibigan itong concern ng isa nating follower o subscriber. Narito po ang kanyang message. Sabi niya, hello po, good day po. Ano pong pwedeng gawin sir kung halimbawa po may utang sa online lending na hinaharas o kinukulit po? Saka, grabe po magpatubo sir. May mautangan po kaya ako sa online madali loan po ang name app niya? Naka-partial po ako. Madali loan yung pangalan ng ano niya, app, madali loan. Alam niyo ba yung madali loan, mga kaibigan? Pa-comment down below nga kung alam niyo yung madali loan na yan. Madali nga malubog sa utang dyan sa madali loan app na yan. Naka-partial po ako ng 3,500. Tapos, may balance po ako na 2,700. Di ko pa po na po full payment, na full payment. Tapos isang araw lang po, 200 na po agad ang patong. Nai-stress na po kaya ako, sir. Kasi kung 200 nga naman yun sa isang araw, sa isang linggo, 1/4 na kagad yun. Tubo, ano pa lang yung penalty? Tama ba, penalty? Oo, patong. Sana nga po, di naman po, sana nga po, di man napano baby ko sa tummy ko. Sana di daw mapano yung baby niya sa tummy niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nakakalungkot naman ito, mami, ano? Buntis pa man din siya. Naniniwala po ako mga kaibigan, bago po tayo nag-apply ng mga loan application, sinasabi naman po nila dyan yung kanilang mga interest rate. So siguro kung nung time na yon, in need talaga tayo sa pera, parang hindi natin naiisip yung in need tayo sa pera. Hindi natin naiisip yung laki ng interest. Kasi ang kailangan natin, yung pera madalian. Minsan di na po tayo nakakapag-isip. Tapos marirealize na lang po natin siya mga kaibigan kapag bayaran na shocks, ang laki pala ng interest. Diba? Gayahin niyo po yung kakilala ko na simula pa lang, alam na kahit anong interest yan, malaki lahat yan sa kanya. Kahit 1% lang yan, malaki pa rin yung interest na yan sa kanya. May mautangan po kaya ako sa online madali loan po. Ay, kapatid, huwag ka nang umasa sa mga yung mangungutang ka na ipambabayad mo din. Tapos online lending app din yung pagkukunan mo. Alam mo ba, minsan magkakasosyo din yung mga yan. Iba-iba lang po sila ng loan app na pangalan pero iisa lang din po ang may-ari. There was a time also na mga operated by Pogo din po yung mga yan. Yung mga nagpapa-online lending na po na yan. Kaya kung ganito po, kung kayo po ay magplano nyo pong bayaran ng inyong utang, humiram na lang po kayo o magpatulong po kayo sa inyong kaibigan, kakilala, tito, tita, ninong, ninang, nanay, tatay. Huwag na po sa online lending app. At least dun sa mga kakilala ninyo, sa mga taong, kumbaga, may tiwala na sa inyo, kamag-anak ninyo, kahit papaano, magiging lenient po sila sa inyo sa paniningil. No? Sabihin nyo, alam naman nila yung kondisyon nyo, kayo po buntis. Tapos, sabi mo na kapag partial ka na ng payment, tapos may balance ka pang 2,700, tumutubo siya ngayon, March 6 pa ito, di magkano na yung tinubo niyan ngayon? Kung sa 10 days, 2,000, 30 days, 6,000, di yung 2,700 mo, plus 6,000, naging 8,700 na yan. Ay ganito ate Lore, ay ganito kapatid.
huwag mo nang pansinin yung mga tumatawag sa'yo na nanghaharas. Huwag mo nang pansinin yung mga nagte-text sa'yo at nanghaharas kasi mai-stress ka talaga. Gagawin po nila lahat ng pananakot nila para lamang magbayad po kayo. Huwag nyo na pong gawin yan mga kaibigan. Okay po ba yon? Kimi, huwag mong pansinin yung mga naniningil nanghaharas sa iyo. Ganito ang gawin mo, maghintay ka ng offer mula sa kanila kasi darating po ang time, sila po mismo ang magbibigay sa iyo ng offer na mabayaran mo na lang yung principal. Hintayin mo lang 'yon, no? Kasi buntis ka ngayon eh, 'di ba? Buntis ka ngayon, mas importante sa panahon ngayon yung kalagayan mo at yung kalagayan ng baby mo. Marami na pong mga kababayan tayo ang naapektuhan na po ng mga ginagawa ng mga lending app na yan. Kaya po nagkakaroon na po ng pagkasira ng pamilya, 'di ba? Pagkakasakit ng mga borrower, meron pang mga di ba? Kaya kaibigan, huwag mong pansinin yung mga nangaharas sa'yo. Huwag mong sagutin yung mga tumatawag sa'yo. Kasi wala ka naman pang ibabayad, di ba? Hintayin mong magkaroon sila sa'yo ng offer. Mag-o-offer sila sa'yo ng tinatawag amicable settlement. Okay, para mag-ano na lang kayo, magtabla na lang kayo, ibalik na lang yung principal. Kasi yung, yung mga yan, third party collecting agency, yung mga yan, ng mga hindi legit, no? Dahil sabi ko nga sa'yo, ang mga legit na mga kumpanya na nagpapa-lending o nagpapa-loan, meron silang formal demand letter. Hangga't wala ka pang natatanggap na formal demand letter, puro ganyan lang, puro call, puro text lang, huwag mo silang pansinin. Kung seryoso sila sa paniningil sa'yo, dapat magpapadala sila sa'yo ng formal demand letter. Hindi text, hindi tawag. Okay? So, wag mong istressin ang sarili mo, kapatid. Okay? Ganyan din po sa lahat ng mga nanonood, na mga stress na sa kanilang pagkakautang. Mas importante po ang inyong kalusugan, mas importante po ang inyong kalagayan, yung inyong sanity. Ano po? Parang sanitary, di ba? Pero ang inyong sanity, mas importante po iyan kumpara sa mga naniningil na iyan. Dahil pag nagkasakit kayo, lalong hindi niyo po sila mababayaran, di ba? Pag may nangyari sa inyo, mas lalong hindi niyo po sila mababayaran, no? So, ganun lamang po yun mga kaibigan. And in line with that, kapag ako po si Chico, kung may katanungan po kayo, please comment down below. Enjoy the rest of the day and God bless po.